Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin na nakakadismaya, nag-away-away na, Grace po, nahuli na, silaw na. Diyos ko po, karapatang mabuhay, pwedeng alisin. Ayon po yan kay Representative Ace Barbers. Nako, patungkol po yan mga kabayan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito, isi-share po natin. Ito nga pong right to life and liberty. Pwede raw alisin. Ayon po yan, kaya Representative Ace Barbers. Ako, mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa. Nag-loyalty check, no? Si President Bongbong Marcos Jr. sa House of Representatives. Nako, nabaligtad na yata ngayon . Di ba si Tambaluslos nag-loyalty check sa mga military? Ngayon naman po, parang house, nagkabaligtad kayo sa yung pangyayari, no? Itong si President Bongbong Marcos naman, no? Issues manifesto, no? Full support, no, ng House of Representatives. Oh, parang President BBM, loyalty check dito sa House of Representatives. Parang siya tuloy yung speaker no? Tapos ito namang si Tambaluslos, mga kabayan, siya naman po ang nag-loyalty check dito sa mga general. Nako, nabaliktad na ang mundo Nakakadismaya po. Hindi na po tama ito kasi dapat si President Bongbong Marcos Jr. ang nag-usap or nakiusap or nagkaroon ng meeting, di ba? Doon po sa mga mini uniform kasi siya po ang commander-in-chief Pero nag-courtesy call kay si President Bongbong Marcos po yung commander-in-chief ng AFP, pero nag-courtesy call po yung nag-courtesy call yung AFP doon kay kaya Tambaluslos. Ito namang mga kongresista, parang dito naman sumasamba kay President Bongbong Marcos Jr. We're in fact, no? Ang speaker po nila ay si Romualdez. Naku, nabaligtad ng mundo. Mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pala ang plano, no? Ito pala ang plano talaga ng mga hinayutak mga kabayan, Ang purpose talaga ng impeachment is to disqualify Vice President Sara Duterte sa pagtakbong presidente sa 2028. Yan po ang pahayag ni Attorney Panelo. Mamaya ipapaliwanag po natin kung bakit ganon, di ba? Yan mga kabayan, eto na, simulan na po natin dito kay Representative Ace Barbers. Nako. Yan ito po ang kanyang pahayag. Sabi niya po, lahat ng freedom at karapatan ay hindi absolute, correct? O walang katapusan. Kahit nga ang pinakauna at ang pinakaimportanteng right to life and liberty ay pwedeng alisin ng Estado upang mapangalagaan ang buong lipunan at mga mamamayan nito. Tama, di ba? Pero teka lang, wala naman tayong meron ba tayong batas na pwedeng kunin ang buhay? Right to life, mga karapatang mabuhay. Diba? Liberty, oo, kasi pwedeng ikulong Pero ang mabuhay, wala po tayong bitay. Bitay ba ang gusto ni Congressman Barbers? No? Ito po ay sa kabila nitong ito po ang issue, mga kabayan. Sa mga ipinapakalat na balita ng narco trolls patungkol sa Quadcom. Teka lang. Kayong mga congressman, you're supposed to talk, no? With evidence. Kailangan may ebidensya po kayo, mga kababayan. At bakit hindi mo pangalanan, Congressman Ace Barbers, no? Itong sinasabi mong narco trolls, di ba? Are you afraid? No? To name these narco trolls, baka ka malibel. Di ba? Kung yun nga sa hearing ninyo, hinahanap nyo pa si sino yon, si Piatos, di ba? Hinahanap ninyo.
Ito siguro, I think alam mo kung sino itong narco trolls na ito. Pwede mo naman siguro i-disclose sa public to, no? Kasi ang lumalabas, no, dito mga kababayan, isa na naman po itong Marites. Ha? Alam mo naman ang tuwad ko, diba? Mahilig sa mga Marites. Pero ang gusto ko lang i-point out dito mga kababayan, itong sa thumbnail natin, no? Diyos ko, karapatang mabuhay pwedeng alisin. Kasi nga po, dahil dito sa right to life, na sinasabi po ni Congressman Ace Barbers na pwedeng alisin ng gobyerno. So, bitay ang gusto ninyo. Di magpasa muna kayo ng batas na bitay. No? Yan din ang hinihintay ng taong bayan. No? Yan po ang hinihintay ng taong bayan, ang batas na bitay. Kung ang sinasabi mong ang right to life ay pwedeng alisin ng Estado, go! Go! Papalakpakan pa kita dyan kapag nagpasa ka ng batas na bitay. No? Kasi pag mayroon tayo niyan, no? Para na rin tayong may war on drugs, no? May kinatatakutan ang mga masasamang elemento ng ating bansa. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Nasa tamang mundo pa ba? Nasa tamang planeta pa ba itong si Representative Ace Barbers sa kanyang mga sinasabi? No? Na grabe naman, no? Right to life aalisin ng gobyerno? Paano na ang buhay ng ordinaryong Pilipino diyan? Diba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Pero ako, kung nasa tama naman, diba? At ipapasa muna nila yung batas na bitay. Kasi mahirap magsalita ng ganyan, tapos mahirap magsalita ng tapos, pero wala naman palang batas. Diba? Kayo mga congressman, kayo po ang mas nakakaalam at mas appropriate, no? Na department or agency, no? Or branch ng gobyerno na talagang pwedeng magpasa ng batas na bitay. Kaso nga lang, ayaw nyo. Well, anyway mga kabayan, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Ito po yung sinasabi ko mga kabayan, no? President Bongbong Marcos Jr. at itong mga tongrista, no? House issues manifesto of full support to Marcos, vows to thwart destabilization moves. Nag-issue daw ng manifesto ang House of Representatives na supportahan si President Bongbong Marcos Jr. Pero teka lang. Mukhang tayo, ginagawa yung bobo ng taong bayan, no? Nag-i-issue kayo ng manifesto to support President Bongbong Marcos Jr. But, eto ang pero. Pero, lahat naman ang sinasabi ng Pangulo ay hindi nyo sinusunod. Like for example, ngayon, di ba, nagsabi pa lang ang presidente na wag na kasi hindi naman importante yan, di ba? Wag nyo nang impeach yan si Vice President Sara Duterte. But still, the House of Representatives, no, pursuing this impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. So, nasaan po yung sinasabi nyo full support? Full support kay President Bongbong Marcos Jr. Nasaan po yan? Saan banda? Saan banda ng inyong pagkatao ang full support na yan? Gayong hindi nyo naman sinusunod ang Pangulo. Pero ang isa pang nakakapagtaka dito mga kabayan, gaya nga po ng sabi ko kanina, instead, no, na itong House of Representatives, no, ay doon sumuporta or humingi muna ng binabypass kasi, no, si Speaker Romualdez, no, doon sana muna sila mag praise the Lord kay kay Speaker Romualdez. Pero dito sila kay PBBM. Ito namang nabaliktad kasi, no? Ito namang Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, doon naman po nag-courtesy call kay Speaker Romualdez. What happened? What happened, mga kababayan? No? Nabaliktad ng mundo dito Ito pautot lang itong manifesto na ito na full support. Hindi naman nila sinusuportahan si President Bongbong Marcos Jr. to whatever reason na ginagawa nila.
Yun lang po ang point natin dito. Bakit pa kayo maghahain no ng manifesto to support President Bongbong Marcos Jr. where in fact you are not obeying his command? Mga palpak rin kayo eh. Ha? Kahit siguro walang manifesto, kung sinusunod nyo lang ang presidente, nag-a-align, coordinated yung sana yung diba? Yung statement ninyo. Pero wala eh. Ano sa palagay nyo mga kaubayan? Comment nyo na lang po, mga hinayutak na. At ito pa, nako, binulgar na ni Atty. Panelo, ang purpose talaga, ng impeachment na ito. Sabi po ni Atty. Panelo, ang purpose talaga ng impeachment na ito is to disqualify Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Kasi ito mga kabayan, once po na ang isang public official ay na-impeach, no? So hindi lang po removal from office, no? Ang consequences niyan, no? Kasi hindi rin po pwedeng humawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno ang isang impeached official. So yan. Ibig sabihin, madi-disqualify po si Vice President Sara Duterte if ever, no, na magtagumpay po ang mga inihahain nila, no, na mga impeachment complaints case against Vice President Sara Duterte. Well, anyway, papunta talaga dun eh, no? Sa una pa lang, yung sinabi ni Kimbo na we're just stick to the plan, di ba? And I think this is the stick to the plan, mga kababayan, to impeach Vice President Sara Duterte. Nakita nyo nga eh, tuwang-tuwa pa si Acop at si Castro, di ba? Si Representative Acop at si Congresswoman convicted Franz Castro, di ba? Tuwang-tuwa eh, nag-aanuhan pa. Nang ma-contempt si Atty. Zuleika Lopez. Di ba? Kasi sila eh, parang wow. Mission na di ba? Mission complete. Di ba? Ano po ang inyong palagay mga kaumban? Magtatagumpay ba? Sa palagay ko, hindi po sila magtatagumpay eh. Kasi ngayon pa lang, marami na pong nagre-react. Like for example, Iglesia ni Cristo, no? KOJC at saka marami pang religious group ang ayaw na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, no? Ano po bang foundation ng ating gobyerno? Hindi ba ang tao naman? Kung walang tao, walang gobyerno. So tao pa rin po kasi democratic country po tayo eh. Tao pa rin po ang masusunod whatever it takes mga kabayan. Kaya ito po ang masasabi ko, and I think hindi po sila magtatagumpay. Yan. Okay? So ito mga kabayan, pakinggan at bigyan natin ng reaction to. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Mga senador dismayado umano sa naging desisyon ni Senator Grace Poe na hinayaan niya lang ang budget na aprobado ng Kongreso para sa Office of the Vice President sa taong 2025. Attorney Senator Amy Marcos tuluyan ng binura ang AKAP sa programa ng DSWD para sa taong 2025. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin, pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, mahigit 10 senador dismayado di umano kay Senator Grace Poe nang i-adapt na lamang ng senadora ang budget na inaprubahan ng Kongreso para sa Office of the Vice President na 733 million pesos lamang. Karamihan nga sa mga senador ang may gustong mataasan ng budget ng OVP para magampanan nito ang kanilang trabaho sa tanggapan ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte. Subalit tila binaliwala di umano ito ni Grace Poe na siyang chairwoman ng Committee on Finance. Ngunit at tila binisto naman ni Senator Amy Marcos na si Senator Grace Poe
natakot sa Kongreso at tila hawak ito sa liig ng Speaker ng House of Representatives na di umano'y may totoong hawak ng budget ng gobyerno. Ayon pa nga kay Senadora Amy Marcos, and I quote, "Medyo masama ang loob namin ni Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Villar. Marami kami kasi 112 kami yata o 11 na nagtaas ng kamay at sinabing dagdagan yung budget ng OBP. Kaya lang binaliwala. Sabi, ba't kayo nagtataasan ng kamay? Sabi ko, nagtatanong kayo kung sinong sang-ayon at ang dami-dami namin. Binaliwala naman, hindi naman daw dadagdagan, hindi raw humingi. Sabi ko, hindi naman yan ang point. Tingnan nyo ang NEP, National Expenditure Program. Klarong-klaro sa NEP. Ba't ba kayo takot na takot sa Kongreso? Who's afraid of Congress? Why? And quote. Samantala, Palpak din dun sa sa Grace po, mga kababayan, no. Inaantay niya palang mag-request ng si Vice President Sara Duterte dagdag. Eto lang Grace po, hindi mo ba naisip, no? Na binawasan nga yung kanyang budget, no? Sa pagbawas pa lang, mga kabayan, ibig sabihin, eto na yung propose eh. Kaya no need to request. Kasi ito yung ito po yung propose nila eh. Binawasan dito na lang. So kailangan pa bang mag-request, mga kababayan, kung binawasan na dito pero ang propose ay dito? Ang propose po, ibig sabihin niyan, request na yan eh. 'Di ba? Oh, kita nyo na, mga kababayan. Simpleng tao lang po tayo pero ordinaryong Pilipino lang po tayo pero nagigets natin yung propose at request, request. Yan. Pag sinabing propose, it's supposed to be the requested, mga kababayan. Kailangan pa palang mag-ulit, no? Hindi dapat dalawang proposal na lang ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, no? Doon sa baba at sa taas, sa Kongreso at sa Kamara, ay sa Senado. Wala rin talaga, oh. Pero yun nga, sabi ni Senator Amy Marcos, nakakadismaya nga talaga, no, ang mga nangyayaring ito. Tuluyan ang tinanggal na Senator Amy Marcos sa budget para sa taong 2025 ng DSWD ang AKAP program na nagkakahalaga ng 39 billion pesos na triple ang itinaas mula sa taong 2024 na 13 billion lamang dahil hindi raw naman ito napupunta sa poorest of the poor. Tama lang natanggalin ang pondo sa programa dahil hindi naman daw makakatugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ang kailangan di umanong paggagamitan ng naturang budget ay dapat nagbibigay ng solusyon at hindi dapat pagtatapon ng pera ng kaban ng bayan. Ayon nga sa marami sa ating mga kababayan, nasang-ayon nga sila sa ginawa ng senadora at tuluyang tanggalan ng pondo para sa AKAP program dahil pupunta lang ang malaking porsyento daw nito sa mga bulsa ng mga buhaya sa Kongreso, lalo na ang leader nito. Dagdag pa nila ay trabaho ang dapat ibibigay sa taong bayan, hindi ayuda na panandali ang solusyon at hindi sustainable sa pang-araw-araw na pangangailangan ng bawat Pilipino. At tila ginagawa lang di umano itong tamad ang mga Pilipino at umaasa na lang sa kakapiranggot na ayuda na galing sa gobyerno. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Senator po, alam naman ng lahat na ginigipit ang OBP ngayon. Kaya halos di sila makakaasikaso sa kanilang office request. Dapat ikaw na mismo ang nag-initiate na aprubahan ang dagdag bilang konsiderasyon sa ginagawang panggigipit sa kanila at bilang respeto sa fact na ang OBP lang ang umaaksyon palagi, walang humpay na kahit anong kalamidad at pangangailangan ng mga tao. Ang mga politiko talaga, pag pera na ang pinag-uusapan, bumabaliktad. Madam Sen, ang trabaho nyo ang magsilbi sa bayan, huwag masilaw sa pera. Tama naman. So yan, mga kabayan, tinitira ngayon si Senator Grace po, mga kabayan, dahil nga po dito sa hindi pagdagdag ng budget ng Office of Vice President. Ano pong masasabi niyo dyan? At ito pa, I think it is good news, mga kabayan, dahil tatanggalin na po ang AKAP sa budget ng Kongreso, no?
Kasi diyan po nagsisimula ang malaki at malawakang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Dito po sa mga binibigay na ayuda. Tao, tuwang-tuwa rin naman, no, ang ating mga kababayan. Dahil po dyan sa mga ayudang yan. Pero, in fact, no, dihadong-dihado po ang taong bayan pagdating po dyan sa mga ayuda-ayudang yan. Kasi po, ang budget ay, sabi nga po sa ating mga nagko-comment, no, sabi po nila, 20% lang ang napupunta sa taong bayan at ang 80% ay napupunta sa bulsa ng mga hinayutak na ito. Ano po ang inyong opinion? I-comment po sa baba para at isa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.